Tunay pong napakabuti ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. His love endures forever. The Lord has been so good to me. Every second, every minute, every hour, and every day, and even on the very darkest moment of my life, He's the one who never leave me. He gave me peace, love, courage, and strength to keep on going while He prepared the life that He wanted me to live. So, kung wala po si Lord sa buhay ko, at hindi ko po siya nakilala, hindi siya kumilos sa buhay ko, wala po ako dito sa harapan niyo ngayon. Last 2021 po, na-diagnose po ako na meron akong thyroid nodule sa left thyroid ko. Nung time po na yun ay 3cm po siya. So sabi po ng doktor, nothing to worry. Kasi hindi naman daw siya delikado, wala akong thyroxotic symptoms. Tapos normal daw yung T3, T4, so at saka yung TSH, wala daw akong dapat na ikabahala. So, hindi nga ako nag-worry nung mga time na yun. Ano sabi ng doktor. Tapos, napapansin ko as time, parang months past by, parang lumalaki siya, nagiging obvious siya. So, bumalik ulit ako sa doktor. Sabi ng doktor, kailangan natin i-biopsy. Titingnan natin kung anong nangyayari dyan kasi medyo nag-increase nga yung size. Tapos, dun sa biopsy, sabi, hindi daw siya cancerous. Lumaki nga siya from 3cm to 5cm. Sabi ko, ano po, pwede po ba, meron po bang gamot? Kasi baka naman merong gamot na pwede kayong ibigay para hindi siya lumaki. So sabi po ng doktor, wala. Kasi nga, normal ang T3, T4, at TSH mo. So, ang tanging gamot lang daw is operation. Yun lang daw ang way para matanggal yung bukol. So, nagtanong ako, sabi ko daw, is there any chance na makapagpa-opera ako dito sa Hong Kong? So, sabi ko, hindi daw ganun kadali kumuha ng appointment ng islat para makapagpa-opera. It may take 2 to 3 years bago daw ako ma-operahan. Kasi nga, hindi naman daw urgent yung case ko. So, mga time na yun po, parang nawawalan din ako ng pag-asa. Kasi hindi lang naman yung sakit ko ang pinagdadaanan ko. Yung meron kaming problema mag-asawa, tapos yung mga kapatid ko meron din problema. Tapos lahat na ata ng herbal medicine ininom ko para lang lumiit yung bukol. Tapos one time po, parang naglilinis ako sa bahay ng amo ko. Tumingin ako sa salamin, tapos nakita ko yung bukol ko, malaki na. So parang kung na-stress ako nung mga time na yun, parang sobrang stress ko kasi parang physically, emotionally, mentally hindi ako okay. So, sabi ko, Lord, bakit ako? Bakit mo hinahayaan mangyari sa akin lahat ng ito? Sabi ko, sinusundog naman kita. Sabi ko, since na bata pa lang ako, sabi ko, you allowed me to experience painful things, mga rejection, suffering. Sabi ko, bakit? Parang the more I commit myself, the more trial, sabi ko, unlimited kang magbigay. Kasi parang, hindi pa tapos yung isang may kasunod na naman. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo parang pinaparusahan mo ko? So, naiyak ako noon, parang nagagalit ako, nagtatampo ako sa kanya kasi sabi ko sa kanya, parang hindi ka naman totoo. Kasi parang hindi mo naman naririnig ang mga panalangin ko. Tapos nung mga time po na yun, sabi ko, ayaw ko nang pumunta ng church. Totoo, yun pa yung totoong naramdaman ko nun. Sabi ko, kasi parang mas nailoob ko sa kanya. Sabi ko, ayaw ko pumunta ng church. Tinext ko yung kaibigan ko. Sabi ko, magkita tayo. Pero hindi ko po alam kung bakit nung araw na yun, nung pagdaan ng train sa Botan, bumaba pa rin ako. Dito pa rin ako dinala ni Lord sa church. Parang naaalala ko po ang preaching po ni Pastor doon ay why do God ordain trials? So the whole time po na nagpipreach si Pastor, sabi ko, parang meant for me yung preaching ni Pastor. Kasi ako yun, question ko si Lord na bakit kino-compare ko yung sarili ko dun sa ibang tao na bakit parang siya na hindi naman niya kilala si Lord. Bakit napaka-smooth sailing ng buhay niya? Bakit ako na
na ginagawa ko naman lahat, tinatry kong maging mabuting tao, maging mabuting disciple niya. Yun po, sabi ko nga kay Pastor says, yung preaching ni Pastor is parang sa akin. Nung first time ko po talaga mag-bend na hindi at umiyak kay Lord nung mga time na yun. Sabi ko, Lord, forgive me. Kasi I question your will, yung faith ko parang hindi ganun kalaki, hindi nawawala. Sabi ko, Lord, parang hindi ko na po kaya. Sabi ko, tulungan mo naman po ako kasi hirap na ako. Parang hindi ko na kaya yung lahat ng mga trials. Tapos sabi ko, Lord, please step in me. Sabi ko, send me the Holy Spirit para and change my heart. Kasi sabi ko, baka meron din hindi ayos sa sarili ko. Kasi I want na ma-change mo yung puso ko, Lord. Tapos hindi ko po na-realize na yung mga time po na nasa pinaka-lowest point ako ng buhay ko. Kasi I seldom read the Bible. Pero nung time na yun, siguro may nililibig talaga si Lord. Na hindi lang dapat na I followed Him, hindi lang dapat na sinusunod ko siya. Siguro po, He want me to trust everything to Him, na magtiwala sa Kanya. And doon po talaga mas lumalim yung relationship ko sa Kanya nung nandun ako sa situation na yun. Tapos po, so ang plano ko po noon, sabi ng doktor, wala nang gamot, hindi ako ma-operahan. Sabi ko, uwi na lang ako ng Pilipinas. Doon na lang po ako magpapa-opera. Pero alam niyo po, yung mga time na akala ko si Lord, hindi na naririnig yung mga prayers ko, na parang ini-ignore niya lang ako. Meron pala siyang inihahanda na beautiful things para sa akin. Amen. So March or April, tumawag po yung doktor sa akin. Ang sabi niya po sa akin is, can I talk to Miss Ocampo? Sabi ko, yes, how may I help you? Kasi sa Hong Kong maraming tumatawag na number ng hindi naman natin kilala ko si Miss. Tapos ang sabi niya sa akin, do you still remember me? Sabi ko, sino nga ba ito? Tapos sabi niya, I'm Dr. Chu, I'm the doctor na nag-a-assist sa akin, na tumitingin sa inyo. Are you ready to do the operation? Sabi ko, nagulat ako, parang speechless ako kasi ang sabi niya sa akin, 3 years daw bago ako makakuha ng appointment. So sabi ko, Dok, parang hindi po ako ready. Pwede bang tumawag po ako sa inyo bukas? Kasi kailangan ko munang makausap yung amo ko para i-discuss sa kanya yung sa operation. Kasi sabi ng amo ko, magpa-opera ka. Kasi hindi nga daw lahat ay ganun kabilis makakuha ng appointment dito sa Hong Kong. Napakaswerte mo. So, ayun na nga po. Bago ako operahan, ang dami ko pong pinagdaanan na endoscopy, mga blood test. Tapos nung nandun na po ako sa operating room, 8:10 dapat po ang schedule ng operation ko. So, hindi po ako agad maoperahan kasi yung BP ko po is nagtaas. Parang naging 150/90. So, sabi po nung nakahiga na po ako sa operating bed, so sabi po nung doktor na dito, sabi na, kung ganyan pa rin kataas yung BP mo, we will not continue the surgery kasi it may put your life in danger. Kasi I was intubated po ako, so baka daw hindi maging maganda yung resulta. So, pumikit po ako. Sabi ko, Lord, hindi ko naman ako dadalisin talaga dito kung hindi mo will. So sabi ko, Lord, I trust you. Sabi ko, let your will be done. Yeah. Tapos nung hindi ko na po alam kung anong nangyari. Nag-isip na lang po ako, tinatanggal na po nila yung tube. Ang sabi ko nung nurse, hey, wake up. The operation is already done. So, ano po yun? From naghintay ako ng matagal. Tapos, yung naghihintay ako ng matagal, pero ginawa ni Lord in just 3 months. Yung 3 years, ginawa na 3 months. Talaga yung power ng prayer, tsaka yung miracles ko talaga is to happen. Tapos, sabi po ng doctor, need ko pa rin i-monitor yung aking thyroid hormones. Kasi hindi po enough yung pinoproduce ng isa kong thyroid. So sabi niya, kapag patuloy na ganyan, we will do another surgery. Kasi mag-develop naman daw ng isa pang klaseng sakit. So sabi niya, kailangan mo nang uminom ng
lifetime medicine kung talagang hindi enough yung ipuproduce. Kasi nandun po siya sa borderline. So, sabi ko kay Lord, kung ano man yung will niya po, is tatanggapin ko. So, balik ako ng doktor, September 27. So, noong October po, sabi sa akin ng doktor, this will be the last time that you will see me. No need to book for another appointment. No need to do another surgery. No need to take the lifetime medicine. Sabi niya, you already recovered. Sabi niya, you're so lucky. Sabi niya, you're so lucky. Tapos, hindi, alam ko, inawa ko na hindi ako lucky. It was Him who blessed me. Amen. So, alam niyo po, siguro nilagay ako dun sa situation po na for me to understand it na mas maging deeper ang relationship ko sa kanya. And doon ako natuto talaga po. Sabi nga po dun sa book 2 ng Kings, chapter 20, verse 5. I've heard your prayers. I've seen your tears. I will surely hear you. So, yun po. Kung may mga kagaya po kayo na pinagdadaanan, talaga pong never stop praying. Alam niyo mo sa totoo lang, hindi lang po yung sakit ko ang ginamot ni Lord. Yung mga time na yun, hindi lang po sakit ko ang hinil niya. Kasi po, He also healed my spiritual being. Kaya po, just be still and keep your faith stronger. Kasi po si Lord is the Lord of compassion. Talaga po yung Lord po natin is full of compassion. Amen. Amen.